Hindi ba tayo tapos? Okay? Gusto ko muna mag-chika-chika muna tayo. Anyway, ganito kasi yun. Bigyan ko kayo ng idea, ha? Kasi masarap magkwento kapag sinishare mo yung mga idea mo. Okay, makinig ka. Makinig ka sa mga, nga pala, yung mga magbabalak pala na gumawa ng business na ganitong klaseng business na to. Okay, simulan muna tayo sa paano ba to? Paano ba sisimulan? Hindi ko rin alam eh. Wait lang. Niisip ko pa. Okay, simulan muna natin yung pagiging empleyado. Okay? Hindi naman siguro lahat ng mga business owner ng salon hello. Marami pa naman ng mga friends na business owner. So, hello, magandang umaga sa inyo. So, kwentuhan muna tayo dito. Okay, 1:30 na. Hindi naman siguro lahat ng mga business owner nanggaling sila sa pagiging empleyado. Okay. So, in short, yung iba, galing sila nagte-train, 'di ba? Yung iba naman, all about sa ano to ha, sa pagtayo ng tawag dito, salon talaga. Yung, as in may ano ka talaga, may stante ka talaga, okay? Dito muna tayo sa may stante talaga na salon. Okay, yung iba naman, balak nilang magtayo ng salon kasi hilig talaga nila na itayo yung ganyang yung mga ganyang aesthetics. Kasi syempre may mga sila may mga, siguro may mga skills sila, kagaya ko, ganon. Yung iba naman, yung una, di ba sa training nga, nakukuha nila. Then, yung iba is, siguro siguro gusto lang nilang subukan. 'Di ba? So iba naman yung purpose ng pangatlo kasi parang nagka-interest lang siya kasi gusto niya lang subukan. And anyhow, wala siyang idea about paano siya patakbuhin talaga yung industry na to. Okay? Parang ganon. Ewan ko kung nasan ka sa binanggit ko, sa tatlong yun. Yun yung mga classification ko about sa mga business owners. Okay, ano pa? Pang-apat is staff. Galing ka sa pagiging staff, sa pagiging empleyado sa isang may shop na talaga. Tapos, skilled artist ka pa. In short, skilled artist ka pa. Hinuhubog mo pa or nahuhubog ka na sa ganyang larangan. So, pang-apat. Actually, eto ako. Okay, so eto ako. Okay, sabihin na natin eto ako. Okay. Marami tayong dapat i-consider sa pagtayo ng ganitong klaseng shop. Okay? Hindi naman kasi, kwentuhang lang to ha, kwentuhang experience lang to ha. Hindi sa ibig sabihin na sa lahat ng mga nabanggit ko, mag-grow. Sorry to say it. Mag-grow yung ganong business mo. Okay? Hindi ko alam paano siya sabihin, pero sorry kung ma-offend kayo ha. Hindi lahat ng gusto natin is matutupad, diba? Okay, sabihin na nating may kaya ka, may pera ka, pwede kang magtayo ng kahit anong negosyo na gusto mo. Okay, especially na yan sa aesthetics na yan. Yan. Hindi ibig sabihin na so, in short, pinag-iisipan talaga siya
At in short, ginagawan talaga ng taos-pusong, 'di ba? Talagang marketing strategy talaga, todo-todo, 24 hours yung dapat mong ilaan dyan para magtagal yung ganyang shop. Okay. May mga may mga i-consider tayo bilang owners. Okay. Okay, dito tayo magsimula tayo sa owners. From owners to client, yan. Kung ano ang part mo as owner at part ng as customer at part ng magchichismis lang, 'di ba? Okay. Ibang klase ng tao 'yon. So, 'yon. Summarize muna natin as bilang owner. Ayan. So, si owner, ayun. Andiyan na lahat yung pwede niyang i-supply. Ayan, kaya naman niya i-supply lahat. Then, kaya na namang maglaan ng pondo for her tauhan. Ayan. Then, syempre, lahat na i-market mo, lahat ng skills mo, ganon. Saka mo siya mai-offer sa client kapag nahubog na lahat ng ng kaalaman mo sa ganong pinasok mong business, okay? Ano pa ba? Parang matanga ko ngayon, okay, sige. Tapos, ngayon, sa karanasan ko kasi, sobrang mahirap siyang i-balance. Kasi kapag binalanse mo na yung papasukin mo yung may stante ka at sa mag-home service ka, medyo mahirap. Mahirap siyang patakbuhin talaga, okay? Lalo na yung pera mo, yung sapat na pera mong ilalaan mo sa shop na yan is hindi siya magtutugba sa kaalaman mo. Parang ang hirap na i-balance talaga. Okay? So, which is good naman sa part ng mga owner kung talagang nag-expand yung ibang business. Nakakahanga lang titignan. Meron naman ako nakikitang mga shop na talagang nag-expand, nag-franchise, talagang ang dami talaga. Wow! Mapapawaw ka na talaga. Ngayon, may mga part lang na nalungkot ako kasi sige, simulan muna natin na yung nalungkot na part. Okay? Bilang as owner ha, so dito pa tayo sa owner na term ha. Okay. Nagkikwento ako sa owner na term, okay. Yung iba kasi parang nakakahiya i-open up or baka kasi may matamaan tayo. Sige, kwento-kwentuhan lang naman to. Okay? Labas na ako kung medyo ma-offend ka or what. Basta kung ano yung maiano ko sa bibig ko, pasensya na. Okay? This is not to offend you ha. Kasi inaalagaan din natin syempre, yung communication skills natin. Ayan. So, based lang to sa kasi it's itong video na to is for my vlogging ang purpose nito. So gusto ko lang mag-share ng karanasan ko sa hindi ko pa na experience. Ayun, wala lang, kwento-kwento lang, hindi pa naman ako inaantok. So ayan, for my YouTube to ha. Okay. Ngayon pa lang, I'm sorry talaga kung may mga ma-offend ako ha. Pasensya na talaga. Medyo nahihiya ako ng konti. Ayan. Ngayon, asa na ba tayo? Yun nga, nag-expand na yung salon nila. Okay? Nahihiya talaga. Nahihiya ako ikwento. Yung part na nalulungkot ako,
Kasi bakit hindi nila na-maintain yung quality ng service nila? Sige, sabihin na natin, yung quality ng service nila. Okay. Hindi sa sinabi ko yung quality ng service nila, magaling na po ako. Hindi po ganun. Hindi po yun yung pinupunterya ko. Okay? Kasi iniidolo ko talaga lahat ng marami na pong nagpa-franchise. Marami na po talagang, tawag dito, nag-expand yung business, talagang lumago, international, meron pa nga Okay? Pero yung iba, I'm sorry to tell you this, talagang hindi siya, marami nga nag-franchise, pero yung quality ng service, hindi naaalagaan. Ayun, medyo nalungkot na ako sa part na yun, kasi yung sinasabi kasi nilang, meron tayong stante, di ibig sabihin na nami-maintain natin yung quality ng service natin. Kasi kung magtatayo man tayo ng shop, anyway, hindi naman tayo para-pareho ng kalakaran sa buhay. Ayan, nire-respeto ko pa rin yung mga nakikita kong, which is iniidolo kong mga talagang meron ng mga franchise. Hindi ko alam I'm sorry to tell this, pero yung quality ng service, hindi nila na-maintain. Doon ako medyo nalungkot. Doon ako medyo nalungkot. Ano pa? Kasi nakikita ko Hindi ko pa lang nasubukan, nakikita ko. Okay? Hindi sa nagmamagaling po ako, pero iba ang feeling ng ikaw mismo yung gumagawa at alam mo kung ano yung ginagawa. Okay? So, wala akong hurt sa wala akong masamang intention sa video ko. Ito'y pansariling opinion ko lang sa mga magbabalak nga po ng magtayo ng salon. Ayun. And the part ng aside sa pagiging malungkot, syempre may mga happy moments naman tayo kasi hindi naman lahat ng decision natin sa buhay talagang perfect na, hindi naman sa ganun. So, yung part ng happiness na meron tayo is yung nakapagsimula tayo, at least, 'di ba? Yun yung maging consider mo as bilang owner na nakapagsimula ka, nakapagtayo ka, mabuhay. Okay? And then, ano pa? Yun, saludo pa rin ako kasi ginawa mo pa rin yung best mo na iahon sa hirap ng buhay yung business natin na tawag dito, na tumagal siya sa larangan ng pagpapaganda. Okay? Sorry, medyo utal-utal ako ngayon. Utal-utal ako ngayon kasi giniginawa ko dito sa room Okay? Giniginawa ko in a sense na kabado ako. Alam mo yung ganong feeling? Okay? Kabado ako sa sasabihin ko. Yun. Pero ayun lang. Ayun lang mga gusto kong i-pinpoint sa mga manonood ngayon na ang difference ng meron tayong stunting. Okay. Oy, meron pa. Ito ano pa? Bilang owner, halimbawa, bilang owner, nagkakanda ka na ng training. Okay? Ibig sabihin, yung training na yon, ano bang pwedeng kong sabihin? Yun yung magsisilbing kumpiyansa mo sa buhay na kaya tayo nagsimula ng i-open up yung training na yan is ma-maintain natin yung loyalty ng ating mga kliyente. Okay? Ano ba?
So, kung halimbawa, mataas na yung kumpiyansa natin, so, magsisimula na tayo na magturo, ayan, magturo sa mga nangangailangan, sa nangangailangan sa atin, ayun. So, sobrang ang galing mo. Palakpakan natin, okay? Sobrang ang galing na natin sa part na yan. Kasi, syempre, yung level na from magkaroon lang tayo ng stante, parang in-upgrade pa natin sa sarili natin, yung as an owner, na, ay, upsell ko tong ano na to, yung klase ng business na to para malagdagan man lang yung purpose ko sa buhay, okay? Ngayon, syempre, nag-training na tayo, trainer na tayo, so certified tayo. Hindi pa ako kasama doon, okay? Inaamin ko naman. So, the rest of them na talagang nakikita ko, certified trainer, ang gagaling, magaganda yung mga gawa. Wow, talaga. So, magpapaano ako dyan. Magre-register ako dyan soon pagka meron na tayong kaperahan para dyan, para sa budget natin. Okay, ngayon, isa na rin yan sa magiging asset mo. Yung pagtatayo mo ng salon is i-upgrade mo bilang owner yung pagiging trainer mo. Ang meron lang sa pagiging trainer is consider mo na rin yung pros and cons niya. Okay? Meron lang tayong i-consider na kapag halimbawa nag-train ka na sa ibang tao. Okay, kapag nag-train ka na sa ibang tao, dito na mag-create ng creativity yung mga pwede mong i-share sa iba. Ng unexpected way na meron ka pala nun. Okay? Tapos ngayon, masasabi ko lang na sa part na yon, sa level na yon, talagang may masaya, may malungkot, may nahihirapan ka, may madali lang. Sa part na yon, talagang saludo na ako. Kasi, giniginaw ako. Andun na tayo sa kumpiyansa diba? Na-reach mo yung ganung level. Ngayon, masaya na ikaw, dito ka na masaya ka na. Pero tanggapin mo rin na yung lungkot na yon na mai-experience mo bilang as trainer, mabigat talaga. Mabigat talaga. At nararamdaman ko yun kasi syempre nagtuturo din ako. Okay? Sa mga client dyan, yan, mainig kayo. So, bilang trainer, paano ba? Alam namin, i-value yung naging karanasan namin. Alam namin, i-execute ng maayos yung karanasan namin. Alam namin kung sino kami. Ewan ko lang kung sa iba, kung kilala ba nila yung sarili nila. Pero the rest naman, wow. So, ayun lang masasabi ko, mabuhay pa rin tayo. And then, okay, bilang as owner ng isang salon, okay, napapansin ko for how many years of spending this shit, sorry, hindi siya shit, kasi talagang, wow, masaya akong nagkikwento Expending this fucking shit na passion ko na to, okay, napapansin ko, nagsimula kasi ako ng staff, okay, nagsimula ako sa staff, so, I'm very proud of it kasi nahubog yung kaalaman ko sa ganitong kalakaran na to. Okay, halimbawa, 9 years ako, hindi sa halimbawa kasi talagang 9 years po talaga akong nail tech. So, yan yung una kong pinasok bilang staff, kahit anong salon, ayan. Tawag dito, napansin ko na may magkakaiba
yung salary, so based sa magiging kaalaman mo, sa skills mo. Kung sa sahod lang pagbabasehan na bilang staff ha. So dito na tayo sa staff kasi tapos na tayo sa owner eh. So bilang staff, napapansin ko lang is ayun, magkakaiba yung skills na ibabahagi mo sa shop na pinasukan mo. Depende din yan sa magiging sahod mo. Actually, marami pa to eh. Marami pa to eh. So, depende na lang sa kung anong ang mababanggit ko ngayon. Ayan, makinig na lang muna kayo. Tapos, ano pa? Marami kang matutunan bilang staff. Kung nagsisimula ka ng staff, ng isang staff, mararamdaman mo kung ano ang mga naging karanasan mo sa pagiging staff, sa pakikisalamuha mo sa owner. Mararamdaman mo kung paano pakisamahan yung mga co-workers mo, paano pakisamahan yung mga client mo. Yun. So, ayun, yung part na yun talagang napaka-challenge din sa part ko kasi marami ka pong matututunan. Okay? Kung ano po ako ngayon sa harapan nyo, sa video na to, base po to sa naging karanasan ko bilang an artist. Okay? Sa salon, ayun. Naglaki akong salon. Ayun. Okay, tapos, ano pa? Andun na lahat eh. Huhubugin lahat ng buong pagkatao mo kapag ka nagsimula ka sa staff. Okay? Hindi lang naman sa aspeto na yung business lang ng pagpapaganda ang huhubog sa'yo eh. Kundi kung ano yung pinili mong kung sino ka. Okay? Yan yung pinili mo eh. So ako, pinili ko to. Ganito ako. Okay? Ano pa? Pagiging artist. So yung pagka-artistic mo kasi, hindi mo pa yan mapapansin kapag hindi mo sinimulan. Okay? I was starting about like 18 years old nung maglilinis ko ng kuko. Duguan pa nga. Duguan pa yon yung mga client ko doon. Ayun. Ayun. Nagsimula po ako doon. Tapos, ano pa ba? Nahubog na yung art ko hanggang sa napunta ako dito sa pagtitrain kong to. Ayun. Which is better for me kasi syempre kumikita na rin ako ng kahit paano ng magandang kitaan. Yun, sa mga nagtitiwala pala sa akin. Ayun, salamat po. Ano pa? Ayun nga pala, bago ko pala makalimutan, yung sa part ng owner na yun, mahirap po talagang mag-handle ng mga staff. So, staff, maarting client, mareklamong client, mahirap po talaga. Pagbabudget ng sales, mahirap po talaga. In fact, mahirap po talaga ang pagiging owner, okay, ng isang negosyo. So, ramdam ko yan. Nararamdaman ko yan lahat. At, saludo po ako sa mga ganong expanding na ho talaga na mga shop kasi na-maintain po nila yung stability nila sa shop nila, yung ano pa ba? Ano bang tawag dito? Napaganda pa nila yung shop nila. Ay, nako. Ang sarap tignan, ang sarap i-experience yung ganong shop kapag tumagal ka na, gumanda pa yung shop mo, ang sarap talaga magkaroon ng ganon. Tapos, ayun lang naman yung idadagdag ko sa bilang owner. So, kahit papaano kapag magsimula ka ng business, syempre may sapat ka pong tawag dito, may sapat ka pong pera para dyan, para kapag
dumaan yung man yung sakuna, at least may babalik pa rin yung gusto mong business or ganitong klaseng business. Okay? So, pagiging staff naman, ano ba, owner, staff. Okay, dito tayo sa part ng, ano pa ba? Pangatlo kasi to yung mga magbabalak pa lang. Ito yung mga, hindi ko ma-mention sa sa bibig ko. Ito yung mga nagbabalak or mga prospect na owner soon. Yan. Ito, sobrang talaga to. Makinig kayo. Kasi ito, may i-consider ka na paano mo siya i-handle yung dalawang to para magkasundo kayo. Ito, yan, bilang dapat nasa gitna ka dapat Ayan. Dapat nasa gitna ka So, para magkasundo kayong tatlong to, owner, staff, at ikaw na prospect ka, prospect yung tawag ko dito, sa mga nagbabalak ka. Siyempre, magpagawa ka muna sa salon owner, sa salon, may stante na talaga, doon sa staff niya, sa staff niya na pinagkakatiwalaan mo, para may idea ka kung paano nila hinahandle yung ganong system. Ayun. So, ayun, pagka sapat na yung idea mo, kaalaman mo, yun, saka ka na magtayo ng stante. Then, naranasan ko pala na kapag yung stante na yun is nasa area siya ng matao, talagang dadagsain po talaga siya. Lalo na yung mga commercial, siguro nasa mall, ayan, ano pa ba? Yung mga kalapit sa mga highway, dadagsain po talaga yung shop nyo. Then, ano pa? Ayun lang laman. Oo nga pala, yung pag-home service pala. Meron din kasing mga salon owner na yung system nila, home service yung system nila, tapos yung staff nila, hindi siya sa loob ginagawa yung mga client, kundi nagbabahay-bahay. Magandang idea din po kasi yon, kasi kaso medyo may risk factor lang po kasi doon, kasi magbabiyahe yung mga staff mo, yun. Then dala-dala nilang yung mga gamit nila. Yun. Medyo lang siya, medyo risky lang siya. Kaya lang ang difference lang sa price kasi ng walk-in na shop sa home-based na shop, magdedepende pa rin yan sa quality ng gawa, sa risk management, yun, kung gaano siya hassle sa part na yun, ganun. So, yung presyo kasi nun, nag-iiba sila sa base doon sa dalawang yun. Siguro sa dalawang yun pa yung nakikita ko. So, ayun, yung mga client, ayun, medyo habaan lang natin yung pasensya natin kasi sa client na ba ako magpo-proceed? Ayan. Siguro sa mga client ko, sa mga client na yan, habaan nyo lang muna yung pasensya nyo kung sakali man na yung system ng kinuhaan yung artist is home-based. Ayan, tsaka medyo risky talaga kasi syempre magbabiyahe pa, dala-dala pa yung mga gamit. I-consider nyo po na hindi madali ang makipagsapalaran sa biyahe. Ayan. Tsaka, kaya po siya mas mahal sa walk-in. Kasi if in any case, kasi outside na siya ng company,
if in any case na kung sakali maaksidente yung gagawa sa inyo, na inaasahan niya lang na makarating sa mga bahay nyo, paano na, 'di ba? Kulang pa yung ibabayad nyo sa mga artist na nag-home service like me. So, abahan lang natin yung pasensya nga na kapag ganun yung mga kinuha nyo, yan, may, tawag dito, dala-dala namin yung paa namin sa hukay, in short, mga ganon, mga term na yon. Kasi, hindi po talaga madali. Not unless na lang po na siguro kung nakasasakyan po yung naka-automobile yung system ng home service namin, medyo safe pa. Pero unlike kasi pagka nakaangkas, medyo mahirap po talaga yon. Yung as client, medyo habaan lang po natin yung pasensya natin. Then, nga pala, sa business na to, wag kang papayag na wala tayong ma-declare na rules and regulation sa isa't isa. Kasi, especially na, halimbawa dito sa mga client first timer, talagang meticulous sa mga yan. Ayan. Gusto nilang malaman kung pwede ka bang mag-service sa kanila, kung talagang karapat-dapat kang mag-service sa kanila. Hanggat maaari, ikaw as business owner, ikaw na artist, meron kang ipapakita talaga na rules and regulation, gawan mo yon. Kung ano mga experience na meron ka. Para nang sa ganun, meron tayong tinatawag na arrangement na before gawan yung client, may arrangement na kayo na on the end, whatever it takes, hindi kayo magkakagulo sa magiging kakalabasan ng service. So, meron po tayo niyan. Ayan. Kung, especially sa tawag dito, sa browse ko na kilay, ayan, sa, semi-permanent makeup tattoo, ayan. Bago ako magagawa ng mga ganyan, meron tayong waiver paper. Ayan, nakalagay na po lahat ng mga concern ng mga client ko na ganito po yung magiging kalalabasan kapag napagawa po kayo sa service ko. So far naman, ang kakailanganin lang naman ng waiver na yan is yung mga intimate na talaga na mga service na especially ang tawag dito, ang siniservice natin is from skin na po. Yung mga parang natatamaan na yung part ng skin natin. So, medyo sensitive area na kasi yon. Not unlike kasi ng nails natin. Actually, lahat naman ng service, lahat ng mga ino-offer natin sa client is may kakibat na risk po talaga yan. So, kahit naman sa nails, may iba na nagkaka-allergy sa gel polish, may nagkaka-allergy sa acrylic powder, or anything na product na ginagamit natin. As long as hindi mo kilala yung ginagamit mo, magkakaroon talaga ng allergy yung client mo. Not case-to-case basis kasi yan. Kung meron kasing client na may previous condition na siya sa health niya, ayun, siguro naman as bilang client, sabihin niyo na ho yung mga condition na meron kayo para nang sa gano'n, si artist hindi na po mababahala na nagawan ko siya ng ganito, ganyan. Nag-cause siya ng ganitong condition, ganun. Tapos, hindi mo pala naikwento na meron ka palang previous na mga nararamdaman sa katawan mo. So, might as well, sana maidulog mo na yan sa client mo na ganito. Sa artist mo na ganito, ganyan. So, mas professional po yung ganong sistema kapag meron tayong mga rules and regulation. Kasi, iba pa rin kapag may idea si client na ganito mo siya gagawin yung procedure. So, mas professional po siya tingnan. Ano pa ba? Doon na ba tayo sa client? Kasi, so far naman, na-i-cover ko na yung pagiging owner sa pagiging, staff. Na-i-cover ko na rin yung differences ng meron sa may stante at sa mga nag-home service. Kung may kulang pa, i-recall ko na lang.
Okay, dito tayo sa part ng pang-apat is yung client. Bilang client, ako nagiging client din naman ako sa mga shop na napupuntahan ko. Ayan, napapaus na ako ilang minuto na ba ako dito. Ayan. So, bilang client naman, hindi naman ako perfecto. Hindi po ako perfectong kliyente, hindi po ako perfectong artist. Hindi po tayo perfecto. Walang perfecto, okay? Pero kung alam mo na she's really doing her best, just support. Yun lang masasabi ko, just support. And may times talaga na tumataas yung mga ihi natin sa buhay, sa sarili natin. So, medyo nagkaka-misunderstood at hindi natin yan na iiwasan talaga at merong mga ganong incidents talaga. Okay? Bilang client, ayan, nagbabayad lang ho kayo. Okay? Nagbabayad lang ho kayo. Nagtitiwala lang ho kayo. Maraming salamat sa mga nagtitiwala talaga sa atin. At patuloy tayong sinusuportahan kahit na anong mangyari. Talagang salamat talaga. So, ayun, bilang artist nyo ko, bilang at the same time, owner ng sarili kong pag-home service as freelancing. Ayun, salamat sa mga client ko kasi hanggang ngayon, sa hinahabang panahon, talagang sumusuporta pa rin talaga sila. Kahit naman na meron akong mga nagawang hindi maganda sa service ko. So, yun, i-vocal naman nila sa akin yung mga hinaing nila. Pero sa amin na lang yun. Tapos, ano pa ba? Bilang client, ayun, wala akong ibang masabi kundi magpapasalamat na lang ako. At nga pala, pasensya talaga. Habaan natin yung pasensya sa isa't isa kasi yun lang naman Yun lang naman kailangan natin sa isa't isa. So, kapag gusto mo ng maayos na tawag dito, relationship, 'di ba? Magiging pasensyoso tayo sa bawat isa. Then, ayun, kung may pagkakataon na talagang magtataray talaga tayo, wala na tayong magagawa dyan, hindi natin mapiplease yung isa't isa. So, ayun, patuloy lang naman din kaming mga owners, kaming mga artists na pinili namin tong ganito, itong business to, kasi dito po kami masaya. Ayan. Sa lahat ng mga co-owners or co-artists ko dyan, talagang patuloy lang tayo. Whatever it takes, patuloy lang tayo kasi gusto natin yung ginagawa natin. Masaya tayo sa ginagawa natin at kahit papano in some ways nakakatulong tayo sa mga alam mo na, yung kaya nating tulungan at gusto nating tulungan at gusto din tayong lapitan. Okay, ganon. Bilang client, ayun, ano pa ba? Meron pa ba akong pwede i-add? Kung wala naman na siguro, ayun, magpapatuloy na lang tayo next video natin, vlog natin. So, follow nyo yung YouTube ko, yung Me Time Studio Owner. May mga updated post ko doon. Salamat sa panunood, sa pakikinig. Ciao. Good night. Good morning.